Sa mga idol, nandito po tayo sa Taytay Rizal, okay? So merong Sniper 150 tayo na aayusin dito or ito troubleshoot. Bakit baka mo? Kasi nagkaroon ito ng error 96. Kapag sinusi ang susian ng Sniper 150 tapos tumingin kayo sa panel gauge, wala kayong nakikitang error 96. Bagong charge na kasi ang battery nito. Pero kapag naubos na ang kuryente ng battery, doon na ulit lalabas ang error 96. Paano nga ba natin malalaman kung ano ang mga sira, stator, regulator o kaya naman wiring? Hindi ko na nga isasama ang battery sa pag-troubleshoot kasi bago pa nga ito at nagcha-charge naman. So dito wala namang nakikita kasi goods na yung battery. Noong time na nagkaroon to ng error 96, sabi ng mekaniko, dinala sa shop, papalitan ng battery. Okay. So pinalitan. Nung pagpalit, nung ginamit nila, papuntang Cubao, nalobat. So ang ginawa ni sir, nagtaka siya bakit nalobat bago yung battery. So hindi na talaga umaandar yung motor, tumirik. Ang ginawa, tinulak hanggang dito sa Taytay. So matitingnan natin dito mga lodi, wala tayong nakikitang check engine kasi goods yung kanyang battery. So ang gagawin natin mga lodi para malaman natin kung saan yung sira, battery, regulator, stator. So dito muna tayo sa kanyang stator. Kasi confirm na nga walang problema itong battery kasi bago. So dito mga lodi, ang gagawin natin dito, i-check yung pupuntahan niyo yung linya ng stator. Dito ko muna, ito yung pinakaunang gagawin niyo mga idol ha. Linya ng stator. Ayan. Alisin niyo yan tapos kahit test light mga lodi, kayang-kaya nyo i-test kung sira yung stator nyo or sunog. So yung isang clip dito sa wire ng sa isang puti ng stator mga lodi, di ba dalawa ito? Ayan. So dito yung clip ng ating test light dito sa kaliwa. Okay, diyan natin itutusok mga lodi. Ayan. Ayan mga lodi, diyan natin tutusok. Ayusin muna natin. Ayan. Okay, so natusok natin mga lodi. Ayan. Tapos yung probe dito natin ilagay sa kanan naman. Ayan. Okay, so dito natin ilagay mga lodi. Dito na lang. Okay, ayan. Oh yeah. Ayan mga lodi. So ayan, kabilaan siya. So dapat pag kick natin, iilaw yung test light. Dapat. Kapag hindi umilaw yan, ibig sabihin sunog yung ating stator. Okay? Dapat umilaw kapag kinik. Kahit hindi naka-on mga lodi, naka-off, okay lang yan. I-kick natin dito mga lodi, dapat umilaw yung ating test light. Ha? So yung mga lodi, ibig sabihin may problema yung stator nito, sunog kahit hindi pa natin nabaklas mga idol. Tapos ang gagawin na lang natin dito, bubuksan natin yung kanyang gilid tapos papalitan natin ng bago. So kahit hindi pa natin to nabubuksan, kahit hindi pa natin to nakikita yung gilid ng stator, mako-confirm ko mga lodi na sunog yung stator dito. So ang gagawin natin, buksan muna natin. Okay, after natin makakabit yung bagong stator dito mga lodi, okay, i-check din naman natin yung wiring ng regulator dito. Ayan. So ituturo ko na rin mga idol kung paano i-check yan manually gamit din yung test light. So tara mga lodi. Ano man ang sabihin nila, Ay mga lodi oh, isang peraso yung sunog. Ayan, confirm. So hindi naman buo, may isang bulaklak na nasunog. Ayan.
Kaya ito yung dahilan kung bakit hindi nag-charge yung motor, laging nade-drain yung battery. So yung mga lodi, papalitan na lang natin. Man ang sabihin nila, ika'y patuloy kong mamahalin. So mga lodi, tatanggalin muna natin yung stator, tapos ito yung ipapalitan natin mga lodi bago. Okay, ayan. So compare nyo naman dito sa luma. Ayan. Okay, tara. Man ang sabihin nila, man ang sabihin nila, ika'y patuloy kong mamahalin. Maging sino ka man. After natin ito makabit sa magneto, iti-test natin yung battery kung pumapalo na ba ng 14. Okay, kung hindi pumalo ng 14, mag-troubleshoot pa tayo papuntang regulator. I-check natin yung regulator, baka may problema doon sa wiring. Kaya mismo yung pin ng regulator may sunog. Okay, so balikan ko yung mga lodi. Sa mga lodi, babalik na natin yung kanyang crankcase. Alright. Man ang sabihin nila, ika'y patuloy kong mamahalin. Maging sino ka man, di na magbabago ang pag-ibig ko. Dahil minamahal kita. So mga lodi, dito na tayo mag-testing. Kasi kanina nung yung ito, yung tinetesting natin, walang kuryente na lumalabas dito sa dalawang puting wire na to, ano? So ngayon pinalitan na natin ng bago. Gagawin din natin yung pag-testing kanina. So yung ating crocodile clip, eto mga lodi, dito sa isang puting wire, suksok nyo lang yan. Tapos itong pin ng ating test light sa kabila. So dapat pag kick natin, kahit hindi nakasusi ang motor, iila yung ating test light. Susuksok natin mga lodi. Ayan. So, kita ba? So dapat umilaw ah. So kahit hindi nakasusi yung ating motor mga lodi, kahit hindi nakasusi, walang problema. Okay, basta i-kick na lang, dapat umilaw. Ayun o. Ibig sabihin mga lodi, working na. Okay, kaya na ito mag-charge papuntang regulator, tapos yung regulator papuntang battery. So ang gagawin natin mga lodi, kakabitin natin tong socket na to. So ganun lang pag-testing mga lodi kung sunog yung stator o hindi. Kahit hindi nila gamitan ng diagnostic tool, kaya na. Tapos kukunan natin ng reading yung kanyang battery. Okay. Ayan. So start natin mga lodi. Ayan. So on. Okay, so i-kick natin mga idol. Ayan. So siyempre, nakabit na natin yung bagong stator. Dapat ma-confirm natin na kung gumagana na ba yung kanyang charging. Para ma-confirm natin yung charging niya, gagamitan natin ng multimeter. Okay. So yung mga lodi, isa-set natin sa DC yung ating multimeter ha. Ayan, DC. Para mabasa natin yung voltahe na pina-charge sa battery.
yung ating positive probe ng ating multimeter dito sa positive ng battery, tapos yung negative probe sa negative ng battery. 13.4 ref. Ayan. 13.6. So dapat magiging 14 itong mga lodi, ano? Ideal pa lang 14 na dapat to. So ang gagawin natin, check natin yung linya ng regulator. Dapat ka-14 na to. Okay, so tara. So mga lodi, nakita natin, no, medyo tabingi yung kanyang socket. Nakaalanganin yung kapit. So subukan natin isalpak na maigi. Tapos i-reading natin ulit. So yan. Pwede pasaktak ako, sir. And so shoutout sa mga taga Taytay pala. Sige sir, so pasuyo ako sa set natin sa DC 13.4. So dito tayo sa harap sir, mag-test. So dito mga lodi, check natin yung mga fuse, ano. So pwede rin kasing marumi yung fuse, kaya hindi kami gina-charge. Dapat kasi pag idle pa lang, andar niya. Pag red, 14 na agad yung mga lodi. Sa akin yun na nun, nung pagkasira sa stator, pinacheck ko nila. Pagkawa ng battery, nasira ng battery. Ngayon siya magkarga mga lodi. Bumili ko bago. Stream mo, tuloy ko ng stream. Muraan. Kalo mo na nabili dyan? Mahal na kabinto. Motolite pa siya. Gawa ng Motolite. Stream. Sa kanto yan. Ano na yan? Kaya makita ko Sunride. sa Facebook, ay sa ano, sa market, 700 yung ganyan. Tumubulong. Sunride yan, oh, Expo. May 400 pa nga si Expo din. Yung murahin na. Hindi naman pare-parehas ng ano eh. Sample extreme, magkakaiba sila ng ano eh. Mayroon nga tag 400 may ingit. Meron ng taga 350. Pero magkakaiba sila ng ano. So Kaya pag, lang buwan ng bilangin mo doon. so mga lodi, pag i-check natin yung linya ng battery, ano, napuntang harap. Ito kasi yung red wire na to, connected yan dito sa regulator, doon sa wire. So yung positive probe ilagay natin dito, tapos yung negative probe dito sa harap mga lodi. Ayan. Sa harap natin lalagay. So dapat magkakaroon ng reading yung ating multimeter, dapat tutunog, ano? So yung mga lodi, ibig sabihin wala naman problema sa kanyang harness. Kasi may ayan. So ay isa pa tayong i-check mga lodi yung kanyang ground. Okay, so aalisin natin tong mga probe ng multimeter, tapos doon tayo sa harap. Dapat mayroon tong connection, ano. Dito tayo mga lodi. Ang susunod natin i-check mga idol, itong ground ng socket. Dapat may supply ito sa body ground. Okay. So meron naman mga loading. Ibig sabihin may supply. Okay. Tapos yung dalawang puti, i-check din natin yan. Yung positive probe dito sa socket sa bandang kanan. Tapos yung negative probe dito sa kabila. Dito tayo. Dapat connected to mga loading. Dito tayo mag-check. So kung sa kaliwa, kung sa kanan to mga lodi,
kung sakalan kayo check, hanapin nyo lang dito sa tester. Tusok-tusokin nyo lang. Tutunog naman yan kung ito yung connection nyo. Ayan. So ayan, tutusokin ko ng mga lodi. So ayan. Ibig sabihin walang putol. Dito tayo sa kabila. Kabilang puti. So dapat ganun din. So mga lodi, walang problema sa kanyang connection, okay? So ang gagawin natin dito, papaanda rin natin yung motor. Ayan. So babasahan natin ng reading yung nilalabas na power dito, okay? So i-start natin yung motor mga lodi. Meron pa naman tong battery. So yung mga idol, dahil na-check na natin yung linya ng stator, ano, dito yung dalawang white wire at red wire, green wire, lahat may supply, may connection. So ngayon ang gagawin natin mga lodi, dahil na-check na natin yung buong linya, okay naman, iti-testing natin yung voltahe ng stator, kung pumapalo pa ba sa standard. Isi-set natin sa DC mga lodi, DC. Ayan, DC. Tapos i-rev natin mga lodi. Negative probe sa negative ng stator linya, ito yung black. Tapos yung positive probe sa white wire ng stator. So i-rev natin mga lodi. So dapat pumalo na ng 70 MHz. So pumapalo ng 70 mga lodi. Tapos dito naman tayo sa kabila. Dapat ganun din habang nire-rev natin. So walang problema sa kanyang output sa stator. So dito mga lodi, susubukan natin ito kiskisin, ano, baka dito lang nagkaka-problema sa kanyang terminal. Ay, natibay naman yun. May masira. Tapos i-bend natin ng konti para kumapit, ano, kumapit dun sa sakit. Tapos i-bend natin siya. Sisig siya makakita yan. Ang iba nga, mayroong pinulupot lang. Akin nung ano, pinulupot lang ni Bubot. Ayan. So i-bend na natin konti mga lodi. Ginawa na niya. Ayan. Oh, lakas tuloy kumarga. Tapos salpak natin. Baka andito lang yung problema, ano? Hindi siya masyadong masikip. Tapos papaanda rin natin ulit yung motor. Ayan. So paanda rin natin ulit. Dapat pumalo na to 14 mga lodi. Okay, so dito. So dito muna tayo mag-testing mga lodi sa kanyang regulator, pinaka main line. Yung ating multimeter siset natin sa DC. Ayan. Tapos dapat 14 na to. Yung negative probe ng ating multimeter dito sa negative ng wire ng regulator. Ayan. Tapos yung ating positive probe dito sa red wire ng regulator. Ayan. Dito lang. Masakit. Nakakaroon na ako. So yung mga lodi, eto na. 14 na. Alright. So all goes na yung motor ni Paps. Wala na problema. So nasa tama na yung charging niya. Ayan. Naka-edit pa lang 14.1 na. So pag ni-rev natin, Wala sira ma. pag ni-rev, Ano lang, maluwag lang. sir, pwede pa rev ako, sir? Pwede pa rev? Pa-revolution? Sira pala siya mo lang. Oo. Ayan mga lodi. Okay na. All goods. Alright. Kailan na mag-troubleshoot ng error 46 at 96 dito sa Sniper 150.
So mga Lodi, ayan, so susubukan na natin itong Sniper 150 kung lalabas pa rin ba yung Aero 96 dito kapag pinustart natin. So yung mga Lodi, wala na tayong nakikita. So ibig sabihin, nag-charge na yung battery ng regulator, okay? So dito mga Lodi, i-confirm natin na working na yung ginawa natin. Tatanggalin natin tong positive terminal, ano? Kapag natanggal natin tong positive terminal ng battery at umandar pa rin yung motor, ibig sabihin all goods na yung charging system nito. Kapag namatay yung motor, ibig sabihin may problema pa rin. So tara. Ay mga Lodi, ito yung final confirmation natin. Tanggal. So ayan. So ibig sabihin, umaandar pa rin yung makina. Umaandar pa rin yung, ibig sabihin, tanggal na yung positive terminal ng battery. Umaandar pa rin yung motor, working na. So ganoon lang mag-troubleshoot ng Sniper 150 mga Lodi na nagkakaroon ng check engine na error 96. Okay, so this is Diet Moto, the Wiring Moto Vlogger. Ride safe and God bless mga Lodi. Bye bye.